So nawala na talaga yung boses ko. Huwag niyo akong kainin. Ay, Sarah. And so, hi guys! So, ngayon pala gagawa ko ng puto. So, nag-request sa akin ng mga parents ng puto. And good morning guys! So today is June 17 and 6:52 a.m. na ngayon. So pupunta na ako ng work. Medyo nawawala yung boses ko kasi sobrang sakit talaga ng lalamunan ko for the past few days kasi hindi ko alam kung saan ko nakuha to, pero siguro sa pag-ulan. Grabe yung ulan, grabe yung pag-change ng weather ngayon. So, bale yung gagawin ko today is pupunta kami ng Calgary and then punta naman kami ng Vegas tapos pabalik ng Calgary. So, yung stay pala namin sa Calgary is 16 hours. And the next day, 3 flight ulit and then uuwi na kami. Bibili lang ako ng kape saglit dito and then magdadrive na tayo papuntang airport. So nawala na talaga yung boses ko. So magbo-voice over na lang ako. Medyo natatawa ako sa sarili ko kasi hindi ko alam talaga kung paano ako sisigaw sa annual training ko. So, hindi ko talaga in-expect nung umalis ako sa bahay namin, nalalala ng ganito yung boses ko. So, nung nasa flight nga kami kanina, hirap ako makapag-communicate sa mga kawork ko and sa mga pasahero namin. Sabi nga ng mga kawork ko na mag-call in na daw ako kasi hindi ko daw kakayanin the next day. Kasi the next day is 3 mahahabang flight yung gagawin namin. Ako naman, matigas yung ulo ko and sabi ko sa sarili ko na kayang-kaya ko pa dahil isang araw na lang nga. Noong nag-check-in na kami, nararamdaman ko na talaga yung lalamunan ko, yung pagkahapde, yung pagkasakit, and first time talaga mangyari sa akin to na lalo na nasa layover ako, na nasa ibang lugar, tapos mag-isa ka pa. So, ito yung mga struggle ko pag mag-isa ako sa ibang lugar, tapos mayroon ka pang sakit. Pag gantong mga time, ikaw lang talaga at yung sarili mo lang ang meron ka pag may sakit ka or pag ganito yung work mo. So, para maibsan ng konti yung lalamunan ko, uminom lang ako ng mga hot drinks, mga tsaa, tsaka hot water, tapos tamang pahinga, and then kumuha din ako ng mga gamot. Pabalik-balik nga yung isip ko talaga kasi nag-iisip ako kung magko-call in ba ako or tutuloy ako kinabukasan. Ang tagal ko talaga pinag-isipan to kung tutuloy pa ako kasi sabi ko, kaya ko pa naman, isang araw na lang yan, kayang-kaya ko yan. Pero, nung nakatulog ako and nakagising ako ng madaling araw, wala na talaga akong boses, as in wala nang lumalabas pag nagtatry akong magsalita.
So dahil doon, dali-dali ko nang kinuha yung cellphone ko and tumawag na ako sa aming crew scheduling para magsabi na magbo-book off na ako. So inexplain ko naman kung ano yung dahilan and for sure, rinig na rinig sa boses ko yan. And meron silang record niyan. So binook na nila ako ng deadhead or flight back to Edmonton. So, nandito na ako sa flight and pauwi na din ako niya. Siyempre, nag-message din ako sa mga kawork ko nung araw na yon dahil di na nga ako makakasama sa kanila. Naintindihan naman din nila kasi madami talagang gantong cases sa mga flight attendant na nagkakasakit. Meron naman din papalit sa akin, so okay lang sila na wala ako. Malaking lesson learned talaga to sa akin kasi alam ko na for next time na magko-call in na kagad ako. Dito kami sa Mang Inasal ba? Inasal ko. Inasal Corner. Ayun. Inasal Corner. Dito kami sa Lois Hall Centennial Provincial Park. Tapos dito lang, boardwalk lang tayo dadaan. Or pwede rin Coyote. Oo. Actually, mas maganda yata ito. Yan, so ibig sabihin may coyote dito. Oo. Sige, tara. Ito pala yung araw na sobrang paganda na yung weather sa Edmonton. So naisip namin na lumabas and mag-try ng bagong kainan. So tinry namin dun sa Inasal Corner at napasarap nga ng pagkain nila dun. Pumunta naman kami dito sa Lois Centennial Park sa may St. Albert. At meron kaming nakita dito na park na may magandang bridge na walkway na magandang maglakad-lakad. Tapos meron ding mga pond, tapos may bridge, tapos yung parang may binoculars na area na pwede kang mag-viewing sa viewpoint na yon. Hindi na po siya yun, swimming ulit siya.